Ang kapatid kong si Ana ay nag-anunsyo ng kanyang ika-4 na pagbubuntis at sinabi, "Lilipat ang mga bata sa iyo sa loob ng ilang buwan hanggang sa ako'y manganak." Tinanggihan ko ito at umalis ako. Pagkalipas ng 1 linggo, iniwan niya sila sa harap ng aking pintuan at tinawag ang pulisya nang tawagin ko siyang baliw. "Sige na, simulan na natin. Ako si Maria. Ako'y 32 taong gulang at nagtatrabaho ako bilang senior developer sa isang malaking IT company na may opisina sa Manila. Salamat na lang at naka-remote ako mula sa aking bayang sinilangan na Davao. Hindi ko kailangang pumunta sa kabisera at maaari akong magtrabaho mula sa bahay. Ngunit ang aking mga kamag-anak ay tila naisip na ang remote work ay katumbas ng walang hanggang yaya. Mayroon akong mga magulang na pensyonado na nakatira sa isang pribadong bahay sa hilagang bahagi at ang aking ate na si Ana. Siya'y 37 taong gulang at 2 taon na ang nakalilipas nang siya'y maghiwalay. May 3 siyang anak. Si Juan ay 9 na taong gulang, si Sofia ay 7 at si Miguel ay 6 na taong gulang. Pagkatapos ng diborsyo, si Ana ay parang nawala sa kanyang sarili. Nagdesisyon siyang maghanap ng bagong asawa sa anumang paraan. Ang problema lamang ay ang 3 bata ay hindi ang pinakamagandang asset sa merkado ng pakikipag-date at ang aking ate ay nakaisip ng isang henyo na solusyon. Palagi ang ipadala ang mga bata sa akin. Sa simula, ito ay ilang oras lamang para sa isang date. "Maria, nakilala ko ito sa isang coffee shop. Bantayan mo muna ang mga bata sa 1 oras." Pagkatapos, ang oras ay naging gabi. Ang gabi ay naging overnight. At sa nakaraang taon, ako ay halos naging adoptive na ina ng aking mga pamangkin. Si Juan, ang panganay, ay isang mabait na bata, kalmado, matalino, at tumutulong sa mga nakababata. Kung hindi dahil sa kanya, sigurado akong nawala na ako sa aking katinoan. Ngunit kahit sa kanyang tulong, ang pagbalanse ng 3 bata at trabaho ay parang pag-juggle ng mga nagliliyab na sulo habang nakatayo sa isang paa. Si Ana ay nagrenta ng isang 3 silid na apartment sa sentro at tumatanggap ng disenteng alimony mula sa kanyang dating asawa. Nagtatrabaho siya sa isang marketing firm ng halos 20 oras lamang bawat linggo. Gayunpaman ako, tulad ng isang tanga, ay tumutulong pa rin sa kanya sa pinansyal. Ang aking mga magulang ay nagbibigay din ng pera sa pobreng diborsyada na may 3 anak. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang karaniwang araw ko. Gumigising ako ng alas 6 ng umaga upang makapagtrabaho bago magsimula ang kaguluhan ng mga bata. Alas 7, dumarating si Ana kasama ang mga bata sa pamamagitan ng taxi na sinasabi niyang daan niya papunta sa trabaho. Bagaman pinaghihinalaan ko na ang kanyang trabaho ay madalas na nagtatapos sa pinakamalapit na cafe kasama ang isa pang manliligaw. Pagkatapos nagsisimula ang marathon. Pakainin ng 3, bawat isa ay may sariling kagustuhan sa pagkain, bihisan sila. Si Miguel ay ayaw magsuot ng sweater na may kwelyo, suriin ang mga bag at ang ekstrang damit. Pagkatapos ihatid sila sa paaralan at daycare. Salamat na lang at ang public school 46 at daycare 112 ay malapit sa isa't isa at maaring lakarin. Pagkatapos bumabalik ako sa bahay at mayroon akong buong 4 na oras para sa trabaho. Dapat kong tapusin ang lahat bago sila bumalik. Pagkatapos ng tanghalian, nagsisimula ang aking ikalawang shift, sunduin ang mga bata. Ang after-school program ay para sa mga may ekstrang pera, hindi para kay Tita Maria. Pakainin sila, paupo sa aralin. Si Juan ay okay pa. Kaya niya ang math ng mag-isa. Ngunit si Sofia ay nahihirapan sa Filipino at kami ay nakaupo ng 1 oras sa mga exercises. Si Miguel naman ay karaniwang gumagawa ng fort mula sa mga unan ng sofa at nakikipaglaban sa mga imaginary na kaaway. Pagkatapos, suriin ang diary at electronic journal. Ito ay isang bukod-tanging kwento. Sa chat ng klase ni Juan, palaging may koleksyon ng pera. Ang guro ni Sofia ay nagrereklamo tungkol sa sulat kamay at ang tagapag-alaga ni Miguel ay humihingi ng wet wipes. Alas 7 ng gabi,
Kailangan kong magluto ng hapunan para sa 4. Pagkatapos, paliguan. Ito ay isang bukod tanging hamon dahil si Miguel ay natatakot sa paghuhugas ng ulo. Si Sofia ay gustong magbabad sa bubble bath tulad ng isang prinsesa, habang si Juan ay nag-iisip na siya ay masyadong matanda para sa mga bagay na iyan. Ang pagtulog sa mga pamangkin ay umaabot hanggang alas 10 ng gabi. Kapag natulog na silang lahat, doon nagsisimula ang aking tunay na araw ng trabaho. Karaniwan akong nakaupo hanggang hating gabi o mas matagal pa, sinusubukang habulin ang mga gawain na hindi ko natapos sa araw. Ilang beses na akong nabigo sa deadlines. Para sa aking karera, ito ay hindi maganda. Ang pinakamasama ay ang pag-uugali ni Ana na parang normal na normal ito. Hindi niya kailanman tinatanong kung available ako o kung maginhawa ito sa akin. Siya ay nag-aakala na ako ay magbabantay sa kanyang mga anak kapag nais niya. Nagpapadala siya ng mensahe sa WhatsApp, "Susunduin ko ang mga bata bukas sa tanghalian at tapos." Minsan ang bukas ay nagiging makalawa at ang tanghalian ay nagiging pagkatapos ng alas 10 ng gabi. Ngunit lahat iyan ay maliit na bagay pa. Noong nakaraang Miyerkules tumawag si Ana sa tanghalian, "Maria, sa Sabado pumunta ka sa mga magulang para sa hapunan. May importante akong anunsyo, dapat buong pamilya. Bakit hindi mo sabihin ngayon?" "Hindi, dapat sa harap ng lahat. Maniwala ka, magiging interesado ka." Wala akong ideya kung ano ang kanyang plano, ngunit ang kuryosidad ay nanalo. Baka sa wakas ay nakahanap siya ng disenteng lalaki na tutulong sa kanya sa mga bata. Ito ay magiging pinakamagandang balita sa mga nakaraang buwan. Sa Sabado, dumating ako sa mga magulang sa Barangay Norte. Sa bakuran ay may hindi pamilyar na kotse, marahil ng bisita. Pumasok ako sa bahay at nakita ko sa sala si Ana, kasama ang mga bata, ang mga magulang at isang lalaki na hindi ko pa nakikita. Sa tingin ko, siya ay nasa 30 taong gulang, katamtamang tangkad, payat, may kaunting kalbo at may nerbyosong ngiti. "Maria," tumayo si Ana at yumakap sa akin. "Masaya akong dumating ka. Ito si Carlos." Tumayo si Carlos at iniabot ang kamay. "Ikinagagalak kong makilala ka. Marami siyang kwento tungkol sa iyo." Lahat kami ay nagsimulang kumain. Nagluto ang nanay ng marami tulad ng dati, parang para sa isang buong grupo. May macaroni salad, fruit salad at inihaw na bangus. Ang mga bata ay kumilos ng maayos at iyon ay dapat na unang babala sa akin. Ibig sabihin, may malaking bagay na darating. Sa gitna ng hapunan, hindi ko na natiis at tinanong, "Sige na Ana, ano ba ang mahalagang anunsyo?" Umubo si Ana, hinawakan ang kamay ni Carlos at ngumiti ng malawak. "Kami ni Carlos ay gustong ibahagi sa inyo ang isang magandang balita." Gumawa siya ng dramatikong pause pagkatapos ay sinabi, "Ako ay buntis at kami ni Carlos ay malapit ng magpakasal." Naghari ang katahimikan sa silid. 5 segundo kaming nagproseso ng impormasyon. Pagkatapos ang mga magulang ay masayang sumigaw at yumakap sa kanila. Si Carlos ay awkward na ngumingiti at tumatanggap ng congratulations. Ako ay nakaupo ng tulala. Buntis si Ana at halos hindi niya kayang pangasiwaan ang 3 niyang anak. Nagtatrabaho ng part-time at nabubuhay sa alimony at tulong mula sa mga magulang. At nagdesisyon siyang magdagdag ng isa pa. Binati ko siya sa wakas. Ito ay malaking balita. Salamat Maria, ngunit hindi pa yun lahat. Lumiko si Ana sa akin na may ngiting iyon na nagpapatalbog sa aking mata. "Kailangan kong ipahiram mo ang mga bata sa iyo sa loob ng ilang buwan habang ako ay nagbubuntis at nagpapagaling pagkatapos manganak." Nabuga ko ang juice. "Ano? Ngunit ito ay pansamantala lamang, naiintindihan mo ba? Upang makapag-focus ako sa pagbubuntis, alagaan ang aking kalusugan. At pagkatapos, kapag ipinanganak ang sanggol, kailangan ko ng oras para sa adjustment." "Ana, nawala ka ba sa iyong sarili?" Ang kanyang ngiti ay nawala agad. "Ano? Paumanhin? Gusto mong ako ay mag-alaga ng iyong 3 anak sa loob ng mga buwan? Sa karagdagan sa lahat ng ginagawa ko na para sa kanila." "Maria, wala namang masama sa pagtulong sa iyong mga pamangkin. Tulong? Ako ay halos nagpapalaki na sa kanila. Pinapakain ko, binibihisan, tinutulungan sa aralin, inihahatid sa mga klase." Ang mata ni Ana ay napuno ng luha. "Hindi ako makapaniwala na ikaw ay ganyang makasarili. Iniisip mo lamang ang iyong sarili." Lumiko ako sa mga magulang, umaasa na sila ay magsasalita. Ngunit ang nanay ay tumingin sa akin ng mahigpit. "Maria, wala kang sariling anak. Hindi mo naiintindihan kung gaano ito kahirap." Tinitigan ko siya.
Hindi ko naiintindihan. Ako ay nag-aalaga sa kanila sa buong taon. Iba iyon, sabi ng tatay. Si Ana ay nangangailangan ng aming suporta ngayon at ako ay hindi. Ano ang tungkol sa aking trabaho, sa aking buhay? Tanong ko. Kung gusto ni Ana na magkaroon ng isa pang anak, sabi ng nanay ng mabigat, dapat siyang magkaroon ng pagkakataon na iyon ng walang pagkondena mula sa pamilya. Tumayo ako mula sa mesa, ibig sabihin magagawa niya iyon ng walang aking tulong. Kinuha ko ang aking bag at lumakad patungo sa pintuan habang si Ana ay umiiyak at ang mga magulang ay sumisigaw tungkol sa tungkulin sa pamilya at utang sa mga kamag-anak. Umuwi ako sa pamamagitan ng taxi ng puno ng galit at nang buksan ko ang pintuan ng apartment, ang telepono ko ay nagriring na mula sa mga galit na mensahe. Sinulat ni Ana, "Ikaw ay halimaw, paano ka maging ganyang walang puso?" Mula sa nanay, "Maria, dapat kang mahiya. Dapat tulungan ang pamilya." Sumunod ang tatay, "Anak, hindi ka nag-iisip ng tama. Si Ana ay nangangailangan ng suporta, hindi ang iyong pagiging makasarili." Hindi ako sumagot sa alinman. Akala ko ay magpapakalma sila at maiintindihan kung gaano katanga ang hiling ni Ana na kunin ang kanyang 3 anak sa loob ng mga buwan habang siya ay naghahanda kasama ang bagong asawa at nagbubuntis ng ika-4. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pinatay ko ang telepono at natulog ng maaga. Ang susunod na linggo ay ang pinakamatahimik sa nakaraang taon. Walang Ana. Walang tawag mula sa mga magulang na sinusubukang pindutin ang aking konsensya. Ako lamang ang aking trabaho at ang mapalad na katahimikan. Natapos ko ang lahat ng proyekto sa oras at sa ilang gawain ay sobra pa ako. Kahit ang aking boss ay napansin ang aking productivity at nangako ng bonus sa katapusan ng quarter. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman kong muli akong magaling na espesyalista, hindi isang pagod na kabayo. Ngunit dapat kong malaman na hindi magtatagal ang ganitong kapayapaan. Sa Sabado ng umaga, ginising ako ng paulit-ulit na katok sa pintuan. Ang orasan ay 9:30. Tumayo ako mula sa kama sa aking pajama at tumingin sa butas ng pintuan. Sa labas ay nakatayo ang aking 3 pamangkin na may mga maleta. Agad kong binuksan ang pintuan. "Ano ang ginagawa ninyo rito?" Ang mga bata ay mukhang nalilito at natatakot. Si Juan ay hawak ang kamay ni Sofia at si Miguel ay yakap ang kanyang teddy bear. "Dinala kami ni Mami," sabi ni Juan ng mahina. Pinababa niya kami mula sa taxi, inilagay ang mga maleta at sinabi na maghintay ng 5 minuto, pagkatapos ay katukin. Sinabi niyang ikaw ay mag-aalaga sa amin. Iniwan niya kayong mag-isa sa pintuan. Hindi kami nagtagal na mag-isa, mabilis na idinagdag ni Juan. Ngunit hindi namin alam ang gagawin. Pinapasok ko sila sa apartment, pinaupo sa kusina, binigyan ng juice at cereal. Pagkatapos tinawag ko ang ate ko. Ang telepono ay nagring ng 10 beses bago siya sumagot. "Ano ba, Ana? Iniwan mo ang iyong mga anak ng walang bantay. Anumang bagay ay maaaring mangyari sa kanila. O, wag mong gawing drama. 5 minuto lamang iyon. Ikaw naman ay kukunin mo rin sila. Nawala ka ba sa iyong isip? Pakinggan mo, Maria. Alam kong susuko ka at tutulong. Palagi mong ginagawa iyan. Ang mga bata ay nangangailangan ng katatagan." "Sige, kunin mo na sila," sabi ni Ana ng kalmado. "Pumunta ka rito at sunduin mo sila. Agad." "Hindi ko kaya. May plano kami ni Carlos ngayon." At binaba niya ang tawag. Agad akong tumawag sa nanay. "Nanay." Iniwan ni Ana ang mga bata sa harap ng aking pintuan at umalis. May pause. "Maria, ang iyong ate ay sinusubukang bumuo ng buhay kasama si Carlos. Kailangan niyang mag-focus sa relasyon ngayon at sa kanyang mga anak ngayon ay hindi niya kailangang mag-focus," sabi ko ng malakas. "Kailangan mong itigil ang pagiging makasarili at tulungan ang iyong pamilya." Binaba ko ang telepono ng puno ng pagtataka. Pagkalipas ng 20 minuto, may katok muli sa pintuan. Sa pagkakataong ito, 2 pulis. "Kamusta? May tawag kaming natanggap na ikaw ay nagpaplano na paalisin ang 3 menor de edad mula sa bahay." "Ano?" "Hindi, iyan ay walang katotohanan. Ang tumawag ay nagsabi na ikaw ay tumatanggi na papasukin ang iyong mga pamangkin sa iyong tahanan. Hindi ako makapaniwala. Si Ana ay talagang tumawag ng pulisya sa akin. Paumanhin, hindi ganon ang nangyari. Ngayong umaga, dinala ng aking ate ang kanyang mga anak rito at iniwan sila sa pintuan ng walang bantay." "Totoo ba iyan?"
Tanong ng isang pulis kay Juan. Tumango si Juan. Dinala kami ni Mami na may gamit at sinabi na maghintay hanggang umalis siya pagkatapos ay katukin si Tita Maria. Sa totoo lang, sabi ko, may recording ako mula sa CCTV camera na alala ko. Pwede kayong maghintay sandali, nag-install ako ng camera sa pintuan 2 buwan na ang nakalilipas pagkatapos ng ilang pagnanakaw sa lugar. Hindi ko sinabi sa pamilya, binuksan ko ang recording sa telepono at ipinakita sa mga pulis. Malinaw na nakikita. Dinala ni Ana ang mga maleta sa aking pintuan, may sinabi sa mga bata at umalis. Iniiwan silang mag-isa sa harap ng aking apartment. Ito ay malinaw na pag-iwan ng mga bata ng walang bantay, sabi ng isang pulis. Paglabag sa tungkulin sa pag-aalaga ng mga menor de edad. Mag-feel ka ba ng reklamo? Sabi ng isa. Oo, at gusto kong hawakan ito ng social services. Kinuha ng mga pulis ang detalyadong paliwanag mula sa akin at sa mga bata at kinuha ang kopya ng recording. Ang mga bata ay maaring manatili sa iyo pansamantala, ngunit ang social services ay dapat magsagawa ng investigasyon, paliwanag ng senior. Kinabukasan, dumating sa aking tahanan si Joanna Andres mula sa Departamento ng Social Welfare, isang seryosong babae na nasa 50 taong gulang na may folder ng dokumento. Nag-usap siya sa akin at sa mga bata ng hiwalay, tinanong tungkol sa kondisyon ng pamumuhay at sinuri ang aking apartment. Sa pagkakaalam ko, ang mga bata ay gumugugol ng karamihan ng oras sa iyo sa kasamaang palad. Oo, palagi ang dinala sila ng ate ko sa akin kapag wala siya sa bahay. At ikaw ay nagbibigay ng pinansyal na suporta sa kanila. Bumibili ako ng damit para sa kanila, nagbabayad ng mga klase, tinutulungan sa school supplies. Ang ate ko ay tumatanggap ng alimony, ngunit mukhang hindi ito ginagamit para sa mga bata. Si Juana Andres ay gumawa ng notes at sinabi na magbubukas siya ng case para sa investigasyon upang suriin ang kondisyon na ibinibigay ng ina para sa mga bata. Sa gabi, pumasok si Ana ng walang katok. Pinadalhan mo ako ng social welfare. Nawala ka ba talaga sa iyong isip, sigaw niya. Iniwan mo ang 3 bata sa kalye ng walang bantay. Ito ay tinatawag na hindi pagtupad sa tungkulin ng magulang. Dahil sa iyo, maaaring kunin ang aking mga anak. Baka ito ay para sa ikabubuti. Ang mukha ni Ana ay namula. Kinuha ko ang mga bata pa uwi. Ngayon din, hindi. Sabi ng pulisya at social welfare, mananatili sila rito hanggang sa maayos ang sitwasyon. Hindi mo maaaring pigilan ang aking mga anak. Hindi ko sila pinipigilan. Inabandona mo sila nang iniwan mo sa harap ng aking apartment. Lumabas siya nang malakas ang pagsara ng pintuan at pagkalipas ng kalahating oras, tumawag ang mga magulang. Maria, sinira mo ang lahat, sigaw ng nanay. Ang mga anak ng iyong ate ay maaaring dalhin sa orphanage. Sa totoo lang, nanay, tumawag sa akin kahapon ang kanilang ama na si Pedro. Nakontak siya ng social welfare at sinabi ang insidente. Gusto niyang kunin ang mga bata sa kanya. Pagod na siyang magbayad ng alimony habang iniiwan ni Ana ang mga bata sa mga kamag-anak. Plano niyang mag-file sa korte para sa custody. Sa kabilang linya ay naghari ang katahimikan. Ititigil niya ang pagbabayad at kukunin ang mga bata sa kanya. Sa totoo lang, ito ang pinakamagandang opsyon. Binaba ng mga magulang ang telepono. Tumingin ako sa mga pamangkin. Nanonood sila ng cartoon sa sala. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, mukha silang kalmado at masaya. Sa susunod na 3 buwan, nanirahan ang mga bata sa akin habang nagpapatuloy ang investigasyon ng social welfare at paghahanda sa korte. At alam ninyo ba, ito ang pinaka-stable na panahon sa kanilang buhay sa mga nakaraang taon. Nang walang palagi ang pagdating ni Ana, nagkaroon kami ng normal na routine. Nagtatrabaho ako sa umaga habang sila ay nasa paaralan at daycare. Sinusundo ko sila ng 3:00, tinutulungan sa aralin, nagluluto ng hapunan at tinatapos ang trabaho pagkatapos nilang matulog. Si Juan, Sofia at Miguel ay mas masaya kaysa sa dati kong nakikita. Alam nila ng tiyak kung ano ang aasahan sa bawat araw. Hindi na sila nag-iisip kung saan sila matutulog bukas. Ang kanilang ama na si Pedro ay regular na tumatawag at nag-aalala sa mga bata. Maria, gusto kong malaman mo na lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Wala akong ideya na palagi ang dinala ni Ana ang mga bata sa iyo. Mahigit 1 taon na kami ganito, bulong ko, paumanhin ko. Nagbabayad ako ng alimony, akala ko ay talagang inaalagaan niya ang mga bata, sabi ni Pedro. Karamihan ay ginugol sa kanyang dates at shopping, mukhang ganon. Malapit nang magbago ang lahat, sabi ko.
Ang aking abogado ay naniniwala na may malakas na batayan kami para sa custody. Sa wakas, dumating ang araw ng korte. Kinailangan kong mag-leave upang magbigay ng testimonya. Ang courtroom ng Regional Trial Court ng Davao ay puno. Nakaupo si Ana kasama si Carlos, si Pedro kasama ang abogado, ang aking mga magulang, kinatawan ng social welfare at mga guro ng mga bata. Si Ana ang unang nagbigay ng pahayag. Sinabi niyang mahal niya ang kanyang mga anak at gustong ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanila tulad ng dati. Mahal ko ang aking mga anak. Ako ay mabuting ina. Umiiyak siya. Kailangan ko lamang ng tulong sa mahirap na panahon ng aking buhay. Ang kanyang abogado ay sinusubukang ipakita ako bilang masamang tita na nakikialam at nagmamanipula upang kunin ang mga bata mula sa mapagmahal na ina. Pagkatapos, binigyan ng salita si Pedro. Your Honor, 2 taon akong nagbabayad ng alimony. Naniniwala na ang aking dating asawa ay nagpapalaki sa aming mga anak. Ngayon, lumalabas na aktwal na si Maria ang nagpalaki sa kanila habang inaayos ni Ana ang kanyang personal na buhay. Pagkatapos, tinawag ako para sa testimonya. Maria Santos. Ilarawan ang karaniwang linggo kasama ang mga bata sa nakaraang taon. Sila ay nasa akin 5 hanggang 6 na araw bawat linggo. Pinapakain ko sila, tinutulungan sa aralin, binibili ng damit, nagbabayad ng mga klase. Dinala sila ni Ana sa umaga at sinusundo kapag naaalala niya. Sumang-ayon ka ba rito? Hindi talaga. Ito ay kusang nangyari. Bawat beses na sinusubukan kong tumanggi, gumagawa si Ana ng eskandalo at tinatawag akong makasarili ng mga magulang. Ikwento ang umaga ng insidente. Iniwan ni Ana ang kanyang mga anak nang walang bantay sa harap ng aking pintuan at umalis. Sinabi niyang maghintay ng 5 minuto at katukin, ibig sabihin sila ay ganap na mag-isa. Ang mga guro ng mga bata ay tinawag ng isa-isa. Ang class advisor ni Juan ay nagpakita na ako ang nakalagay bilang contact person para sa emergencies at dumadalo sa lahat ng parent-teacher meetings. Ang guro ni Sofia ay nagkumpirma ng parehong bagay. Kahit ang tagapag-alaga ni Miguel ay sinabi na sa akin siya lumalapit para sa lahat ng isyu. Sinusubukan ng mga magulang na ipagtanggol si Ana, ngunit mahina ang kanilang testimonya. Si Ana ay mabuting ina, may mahirap lamang siyang panahon ngayon, sabi ng nanay. Siya ay bumubuo ng stable na buhay kasama ang bagong partner, idinagdag ng tatay. Ngunit nang direktang tanungin ng hukom kung gaano kadalas ang mga bata sa akin, sila ay nag-atubili at hindi makapagbigay ng malinaw na sagot. Nag-file ang abogado ni Pedro ng motion upang idagdag ang video recording sa ebidensya. Pinayagan ito ng hukom at pinanood ang recording. Nakikita kung paano nagbago ang kanyang mukha nang maunawaan ang nangyari. Pagkatapos, ipinakita ang mga chat ni Ana sa akin sa WhatsApp. Lahat ng mensahe kung saan hinihiling niya na kunin ko ang mga bata sa loob ng mga buwan dahil kailangan niyang mag-focus sa bagong relasyon. Binasa ng kinatawan ng social welfare ang konklusyon tungkol sa investigasyon sa kondisyon ng pamumuhay at inirekomenda na ibigay ang mga bata sa ama. Sinusubukan ng abogado ni Ana na sabihin na normal ang tulong mula sa kamag-anak sa pagpapalaki ng bata, ngunit ang hukom ay matatag. May pagkakaiba sa paminsan-minsang pagbabantay at aktwal na pag-iwas sa tungkulin bilang magulang, sabi niya. Pagkatapos ng 2 araw ng hearing, umalis ang hukom upang gumawa ng desisyon. Pagkalipas ng 1 linggo, muli kaming nagtipon sa courtroom. Batay sa ipinakitang ebidensya, binasa ng hukom, ang korte ay nagdedesisyon na ang lugar ng tirahan ng 3 menor de edad ay kasama ang kanilang ama na si Pedro Santos. Umiiyak si Ana. Ang mga magulang ay mukhang natamaan ng kidlat. Si Pedro ay huminga ng malalim at nagpasalamat sa akin ng tumango. Nagdesisyon ng korte na ang respondent ay sistematikong umiiwas sa pagtupad ng tungkulin bilang magulang. Inilipat ito sa mga kamag-anak. Ang insidente ng pag-iwan ng mga bata ng walang bantay ay nagpapakita ng nakababahalang kawalan ng sentido tungkol sa kaligtasan ng mga menor de edad. Ititigil ang pagkolekta ng alimony mula sa ama. Ang ama ay tumatanggap ng buong responsibilidad sa pinansyal para sa mga bata. Iyan ang wakas ng kwento. Pagkalipas ng ilang linggo, kinuha ni Pedro ang mga bata sa kanya sa Manila. May 3 kwarto na apartment siya sa isang bagong building sa Quezon City. Inihanda niya ang bawat isa ng sariling kwarto. Inayos niya ang kanilang registration, inattach sa clinic at inilagay sa paaralan at daycare malapit sa bahay.
Ang paglipat ay maayos na nangyari. Palagi nilang minahal ang kanilang ama at masaya sila sa stability. Hanggang ngayon, pumupunta sila sa akin sa weekends. Sinabi ni Juan minsan, "Tita Maria, mas masaya ako ngayon. Hindi na kailangang hulaan kung saan ako matutulog bukas." Si Ana ay nagpakasal kay Carlos. Isang simpleng seremonya sa City Hall, mga 10 bisita. Hindi nila ako inimbita na okay lang sa akin. Pagkalipas ng ilang buwan, nanganak siya ng ika-4 na anak. Ang aking mga magulang ay tumigil sa pakikipag-usap sa akin pagkatapos ng korte. Inakusahan nila ako sa pagsira ng pamilya ni Ana, bagaman ako ay nagprotekta lamang sa mga bata. Ngunit wala akong pakialam. Ang mga pamangkin ay ligtas, stable, at masaya kasama ang ama na talagang gustong magpalaki sa kanila. Naniniwala akong tama ang aking ginawa. Minsan ang pagprotekta sa mga bata ay nangangahulugan ng pagkuha ng mahirap na desisyon na hindi maiintindihan ng iba. Ngunit ang mga batang ito ay nararapat ng mas mabuti kaysa sa maging hadlang sa personal na buhay ng ina. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang aking buhay ay lubos na nagbago pagkatapos ng korte. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nabubuhay ako ng ganap para sa sarili. Maaari akong magtrabaho ng normal, matulog ng maayos sa weekends, magplano ng walang iniisip na biglaang tawag. Ang aking karera ay umunlad na hindi ko inaasahan. Nang walang palagiang distractions at overtime sa gabi, kinuha ko ang mas komplikadong proyekto. Itinaas ako ng management sa posisyon ng team lead. Malaking dagdag sa sweldo kasama ang trabaho sa AI projects. Kahit ako ay nagsimulang makipag-date, nakilala ko si Ramon sa isang conference sa Manila. Siya rin ay programmer nakatira sa Cebu. Nang ikwento ko ang kwento tungkol sa mga pamangkin, nagulat siya. "Halos nagpalaki ka ng 3 bata habang full-time na nagtatrabaho," sabi niya. "Ito ay isang gawaing bayani. Siyempre, ito ay nakakapagod. Hindi ko alam kung paano nakakaya ng mga single parents. Karamihan sa mga single parents ay walang kamag-anak na ganun ka nakakahiya ang gamitin sila." Tama si Ramon. Matagal akong tinanggap ang hindi normal na sitwasyon bilang normal na hindi ko naalala kung ano ang hitsura ng normal na buhay. Ang mga bata ay namumulaklak sa ilalim ng pangangalaga ng ama. Inilagay sila ni Pedro sa isang mabuting paaralan. Lahat sila ay naging mas kumpiyansa at kalmado. Nanalo si Juan sa City Math Olympiad. Sumali si Sofia sa school choir. Si Miguel ay naglalaro sa youth football team. Dumating sila sa akin ng ilang beses sa isang taon sa bakasyon at 1 buwan sa tag-init. Ngayon, ang aming relasyon ay mas mabuti. Sa halip na pagod na tita, maaari akong mag-enjoy sa kanila. "Tita Maria, ikaw ay masaya na ngayon?" tanong ni Juan sa isa sa kanilang pagbisita. "Hindi ka na mukhang laging pagod." "Oo, masaya." "At kayo, paano ang buhay kasama ang tatay?" "Sobrang saya," sabi ni Sofia. "Si tatay ay nagluluto ng hapunan bawat gabi, tinutulungan sa aralin, at hindi na kailangang hulaan kung saan kami bukas." Ito ay nagkumpirma na ang pagbabago ng tirahan ay tamang desisyon para sa lahat. Ngunit si Ana ay nakakaranas ng hindi magandang panahon. Mula sa pisan kong si Liza, nalaman ko na ang kanyang kasal kay Carlos ay nasa bingit ng pagkasira. Lumalabas na ang pagpapalaki ng bata nang mag-isa nang walang pag-iwan sa kamag-anak ay hindi madali. Ito ay hindi tulad ng pagpunta sa dates sa cafes. Kailangan niyang magtrabaho ng full-time. Itinigil ang alimony. Si Carlos ay nagtatrabaho bilang sales manager. Ang sweldo ay katamtaman. Sinabi ni Liza na humingi si Ana ng tulong sa mga kamag-anak na kulang sa diaper. Ngunit lahat ay alam na ang kwento. Walang gustong tumulong. Ang aking mga magulang ay hindi pa rin nakikipag-usap sa akin. Sa totoo lang, ito ay mas mabuti. Pagod na ako sa palagiang pressure sa awa kapag sinusubukan kong mag-set ng boundaries. Ngunit ang iba pang kamag-anak ay nagbago. Tumawag ang pinsan kong si Marco pagkalipas ng ilang buwan pagkatapos ng korte. "Maria, paumanhin. Nakikita namin kung paano ka ginamit ni Ana, ngunit walang gustong makialam. Pamilya kasi." "Salamat, Marco. Ang ginawa mo ay nangangailangan ng tapang. Mas mabuti na ang mga bata ngayon at baka matuto si Ana ng responsibilidad sa wakas." Pagkalipas ng 1 taon pagkatapos ng korte, bumili ako ng sariling apartment. Isang 3 silid tulugan sa bagong building sa Matina na may malaking kusina, sala at opisina. Sa housewarming, inimbita ko si Pedro kasama ang mga bata. "Tita Maria, ang ganda rito." Tumakbo si Miguel sa mga kwarto. "Pwede ba kaming matulog rito?" "Siyempre, palagi kayong may kwarto rito kapag dumating kayo."
Inihila ako ni Pedro sa balcony habang ang mga bata ay nag-explore. Maria, hindi ko kailanman makakabayad ng buo sa ginawa mo. Alam ko na ito ay nagdulot sa iyo ng pagkasira ng relasyon sa mga magulang at ate. Ang mga relasyong iyan ay hindi malusog mula pa noon. Mas mabuti akong walang drama. Ang mga bata ay maayos. Si Juan ay naging top student sa huling quarter. Sinabi ng guro ni Sofia na isa siya sa pinakamahusay na estudyante. Palagi silang mabubuting bata, kailangan lamang ng stability. Una mula sa akin, ngayon mula sa iyo. Iniligtas mo sila mula sa maraming taon ng kaguluhan. Habang tumitingin ako pabalik, naiintindihan ko na ang pagtutol kay Ana ay ang pinakamagandang desisyon sa aking buhay. Hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa akin. Sa mga taon, pinahintulutan ko ang kanyang kawalan ng responsibilidad dahil sa guilt at ayaw sa gulo. Ngunit minsan ang pagiging mabuting tita, ate o anak ay nangangahulugan ng pagtanggi sa mga walang hiyang hiling. Si Ana ay sigurado na ako ay palaging magiging libre na yaya dahil hindi ako tumanggi dati. Akala niya ay makakapunta siya sa punto na basta iniwan ang mga bata sa akin dahil palagi akong nagbibigay sa maliliit na bagay. Ngunit darating ang sandali na kailangang pumili. Pahintulutan ang pagiging makasarili ng iba o protektahan ang mga nasasaktan nito. Ang tatlong batang ito ay nararapat ng mas mabuti kaysa sa maging hadlang sa personal na buhay ng kanilang ina. Nararapat silang magkaroon ng magulang na talagang gustong magpalaki sa kanila, hindi ang nakikita silang obstacle na kailangang lampasan. Ngayon, meron na sila nito at ako ay may aking buhay. Ipinagmamalaki ko ang aking desisyon. Oo, mahirap ito. Oo, nawala ang ilang relasyon. Ngunit ito ay tamang gawain. Minsan, ang pagtatanggol sa katarungan ay nangangahulugan ng pagtanggap na ang ilang tao ay hindi ka kailanman mapapatawad. Ngunit ang pamumuhay ng tapat ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng relasyon na batay sa manipulasyon at guilt. Ako ay sa wakas ay libre na bumuo ng buhay na gusto ko at ito ay mas mabuti kaysa sa anumang pag-aproba mula sa pamilya